What's up mga katropa? Ayan, meron na rin meron na rin napagawa sa atin ng double bell BSR10. So yung batch stock niya is color lang yan, design lang yan na kahoy. So napeki rin ako dito, akala ko nung una kahoy talaga eh. Nung kinalas ko, doon ko nalaman na plastic lang din pala. Pero para sa akin mas okay yung plastic na batch stock. Para tingin ko lang mas matibay yun. Saka mas magaang. So anyway, yung ginawa ko dito, syempre yung katulad pa rin nung dati. So pinatak ko ng spring. So ito yung kanyang ayan, M165. Pero yun nandito, yung stock na yan. Kasi nailagay ko na dito eh. Tapos yung maple lip na half-up rubber, yung Autobot. Ayan. Stock na rin yan. Saka syempre yung kanyang sear set. So ito na rin yung stock. So sa mga hindi na alam ng double bell BSR10, so ayan. So ayan yung itsura niya. Ito yung mga bagong labas ngayon na mayroon ng rail sa ilalim. So yung dati kasi nabili ko wala pang rail. So bali pagbibili kayo nito, iba package, may kasamang may kasamang scoop. Pero yung iba, yung katulad na nabili ko dati, walang kasamang scoop yun. Siyempre pagka bumili ka na may kasamang scoop, medyo mataas ang presyo niyan. Okay. So, quick review lang naman tayo dito sa BSR10 para sa hindi pa nakakaalam. So yung kanyang batch stock, ayan, maraming klaseng design yan. Merong itim, tapos ito, merong wood. Pero meron, may mga design, may mga printing yung kanyang batch stock. So, yun, pili na lang kayo kung anong design ang gusto nyo. Tapos yung, syempre, plastic yan ha. Meron din nabibiling kahoy na ganito. Ayun, kung gusto nyo ng ganon. Yun, may available na kahoy talaga. Hindi siya plastic na batch stock. Okay? So yung kandahan dito, yung kanyang cylinder is stainless na. So matibay yun. Tapos yun nga, yung piston niya is aluminum. Tapos ito sa kanyang dulo, ayan, ito pa yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Ayan, meron siyang nakaabang na thread. Ayan. Kung gusto nyo siyang lagyan ng silencer, ang gagamitin nyo lang na silencer is yung pang M4, pang AEG. So madali lang humanap ng silencer para dito. Yan, bago kung hindi nyo gagamitin, ayan, takpan nyo na lang nung niya, yung pinaka end cap nya. Tapos yung kanyang magazine, ayan, meron siyang 28 rounds capacity na magazine. Okay. So yung sa mga in-upgrade naman na nilagay ko dito is ayan, yung maple lip na half-up rubber. So yung nilagay ko dyan is yung kulay blue. So yan. Ayun, ayun na siya. Tapos yung spring, ayan. Tapos yung piston nga pala nito is aluminum, ayan, pero pinamodify din sa akin, ginawa akong cup type para mas maganda yung yung sealing ng hangin, para walang lusot yung hangin, hindi siya nagli-leak. Kasi pagka o-ring type talaga, medyo may tagas ng hangin dyan eh, kaya nakabawas ng FPS yung lakas ng baril. Tapos ito yung pinaka-importante, yung sear set. Ayan. Kasi yung sear set talaga nito, yun yung talagang issue ng baril na to. Mas madaling masira kasi eh. Kahit hindi ka mag-upgrade ng spring, nasisira agad yung sear set nya. Ito po, ayan, itong sear na to, itong maliit lang. Ayan. So, shoutout pala kay Sir Harold. So, siya yung may-ari nito. Dinayo pa ako dito sa Cavite. So, yun. Okay na tong unit mo. Kasi nung dinala sa akin to, nag-i-slam fire na. Hindi na niya naikakasa kasi nga sira na tong kanyang sear set. Bumigay na. Tapos, yun. Filter ng steel. May siyang biniling steel na set. Yung sear set na isang buo. Ayan. Na bakal na talaga. So, matibay yun. Okay na. Okay na bit ko. Goods na yun. Okay. So, yun lang naman kung halimbawa bibili kayo nito tapos ipiting kayo sa budget. Ang pinakaunahin yung i-upgrade yung kanyang sear set. Yan. Kasi nga yun yung masisira agad. Tapos isunod nyo yung half-up rubber. Ngayon kung gusto nyo pa, kung may extra budget pa kayo, saka nyo lagyan ng medyo matigas na spring. So bali ito, naikabit ko na siya. Ayan na.
So, tinesting ko na yung kanyang FPS sa chrono. Ayan. So, medyo malakas. Umaabot din ng 650. So, talagang may kalakasan yung gantong barrel. So, yun. Siyempre, yung spring naman yung nagdala doon. Pero mostly talaga, pagka ganito, 600 lang. Basta 600 mahigit pagka ganitong spring. So, minsan 620, 630. Ayun. Ito, okay siya. Nagsi-650 siya. Ibig sabihin na maximize niya yung lakas ng spring. Okay? So, yung sa mga hindi nakakala kung gaano kalakas yung FPS na gano'n, yung 650 FPS. So, ayan. Nag-testing din tayo sa lata. So, ayan. Tinesting natin sa lata. Hindi yan cooking can, ha? Patigas-tigas na lata yan. So, binala natin ng isa. So, yun. So, ayan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalakas yung ganong barrel, diba? Tumagos yung barrel para kami airgun nun. So yun guys, kung meron pa kayong ibang katanungan about dito sa Double Bell BSR-10, i-comment na lang dito sa ating comment section. So yan lang guys, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe is pakiclick na lang yung subscribe button at pati na rin yung notification bell para nang sa ganoon ay maging updated ka sa aking mga bagong videos. So yun lang guys, salamat sa panonood.